Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kajongkar. It's me, Darlene Vlog. So ito na naman tayo sa ating reaction. So bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate na Vlog, si Kalingap Rob, ang presidente ng Karipa, Birador, si Kuya Noli, Urela TV, si Kalingap Chumar, si Carla Popular. Pakisubscribe po sila at huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po! Ito, i-reaction na natin yung live ni G. Brad bago sila pumunta sa Baguio na binalita ata ng family niya na may pumunta doon daw sa kanilang bahay na si XM. Alam po natin, si Lichi Plangor, pumunta daw doon sa bahay ni Kalingap G. Brad. Hinahanap siya na may kasama daw macho, malaki ang braso. Hindi po natin alam kung gaano kalaki ang braso ng tao na. Pero ang sabi lang ng kapatid ay malaki na lalaki. At ang mama daw ay hindi niya na-meet dahil nagpapatulog ng bata. At nung malaman na wala si G. Brad, umalis na po sila. Ang tinanong lang daw kung nandyan si G. Brad. At nung malaman na wala, umalis na daw po sila. Madaming katanungan, anong ginagawa doon ni Death? Lichi Plangor, ano ginagawa niya doon? Pwede naman daw mag-chat na pupunta kami dyan. Alam naman daw niya na baka nakikita niya na ito si G. Brad ay nasa daet. So, baka tinimpuhan lang yan. So, malaking katanungan kung anong ginagawa doon. Pero sa akin, kung may balak ang isang tao na masama, hindi naman pwede puntahan sa bahay, di ba po? Sa akin, magsasalita ako sa side ni Medeth na baka pupunta doon para makipag-usap ng maayos. So, bakit siya may kasama na lalaki? Baka gusto lang niya ng security kasi baka natatakot siya na mag-isa siya doon dahil sa paligid ay parang may mga squatter, may mga tao, so normal na may kasamang lalaki. Kasi kung may balak sila na masama kay G. Brad, pwede naman nila gawin sa daan, pwede nila gawin kung saan na corner, hindi na kailangan napuntahan sa bahay. Kasi alam po natin na matalino din si Medeth na hindi naman pwede na susugurin nila si G. Brad doon para saktan ng family dahil alam po nila na makukulong po sila. So, ako nagsasalita ako sa side na yan kay Medeth na siguro walang balak na masama si Medeth. Baka gusto lang niya makipag-usap pero dahil hindi naabutan si G. Brad, umalis na lang sila. Pero ang mali lang doon, dapat nag-message muna si Medeth na, G. Brad, pwede tayo mag-usap, punta kami sa bahay mo. G. Brad, pwede tayo mag-usap, punta tayo sa McDo, doon tayo mag-meet. Ganun lang po. Yun lang ang pagkakamali ni Medeth. So, siguro, gusto lang ni Medeth ng kapayapaan, peace, humanity. So yun nga po ang idea ko na siguro wala siyang balak na masama. Pero dahil para sa safety sa pamilya ni G. Brad, siyempre kailangan din nila magpa-blatter kasi if in case na may mangyari, di ba po? So may right din na magpa-blatter ang family ni G. Brad or si G. Brad dahil sa panahon ngayon, hindi po natin alam kung anong mangyayari at nangyayari. So, may karapan sila na magpa-blatter na may pumunta sa bahay nila na hindi nila kilala na hinahanap po sila. So, karapatan po yun ng family ni G. Brad. So, dahil na-copyright sa last ko video, itong content ko na ito na idugtong ko na naman ulitin ko naman Medeth dahil nagkagulo dahil sa sinabi mo na hindi ka na-scout ni G. Brad. So, ibabalik ko nga po ito na Medeth. Kung iba ang nakascout sa'yo, dahil sabi mo na may nakascout sa'yo na small YouTuber. So, pronounce that name na ang nakascout sa'yo. Ganito, hindi ako na-scout ni G. Brad. Ang nakascout sa akin ay si Peter Pan, si Silver Stallone, si Karin Davila ang nakascout sa akin, hindi si G. Brad. Para po ang mga tao manunood ay ma-search nila ang small YouTuber na yan at makita nila ang content na talagang na-vlog ka ng small YouTuber na yan at ito ang pangalan niya. So, dapat may resibo ka para hindi ka mabash, para may karapatan ka rin sumagot at mali natin nagsasabi ka ng totoo. So, pronounce that name na sino nag-scout sa'yo para mapanood ng mga tao na nagsasabi ka ng totoo. Pangalawa, palagay natin Medeth na na-scout ka ng tao na yan.
hindi ka naman sumikat nung ma-scout ka nila. Ipalagay natin, 2, 1, 2, 3, 4, 10 beses, 50 beses ka na vlog ng tao na yan. At nung palagay natin, yun, di ba, nilapitan ka ni G. Brados, ni Kalinga Prab, pwede ka naman magsabi na, huwag niyo po ako i-vlog dahil may naka-scout na po sa akin. So, bakit hindi ka umayaw? Bakit pumayag ka na i-vlog na may naka-scout pala sa'yo? Di ba? So, dapat, Kalinga Prab, sorry po, huwag niyo po ako i-vlog dahil may naka-scout na po sa akin. Para respeto po sa kanya. So, pwede ako magpaalam sa kanya, Kalinga Prab, na tama na. Dito na ako magpa-vlog sa'yo, G-Brad. Thank you, G-Brad. O nga, Kalinga Prab, ganun po. So, bakit hindi mo ginawa yun? Next, nung ma-vlog ka ni Kalinga Prab sa first vlog, pagbalik nila ng second vlog, ang balita mo ay pinatawag ka ng school na pinapasukan mo ngayon dahil bibigyan ka ng scholarship. Hindi ka nakilala sa taon na yun, ang first vlogger na sabi mo naka-scout sa'yo. Hindi ka nakilala ng school, hindi ka namin napanood na sumikat ka, na na-scout ka na iba. So, yun, sa second vlog, sinabi mo kay Kalinga Prab na pinatawag sa school. Ang anak ng paaralan na yan ay nakasubscribe kay Kalinga Prab at doon ka nakilala, sinabihan niya ang kanyang tatay na ito si Kalinga Prab na subscribe ko na vlog niya ang babaeng Litchi Plan Girl dito sa Naga na gusto niya makapag-aral at wala siyang financial. So doon nagsimula na pinahanap ka ng presidente ng paaralan na yan para puntahan ka, para i-meet ka at bigyan ka ng scholarship. So ang tanong, sino ang naka-vlog sa'yo? Hindi ang first vlogger na sinabi mo na naka-scout sa'yo. Nakilala ka ng paaralan mo dahil sa Team Kalingap nung ma-vlog ka ni Kalinga Prab. So, para fair sa'yo, pronounce that name na vlogger, para pwede sa Team Kalingap. So, dapat kahit kunti lang na itulong ng Kalingap, may utang na loob tayo. So, yeah, alam ko na may utang na loob ka pa rin sa Team Kalingap dahil diyan ka nagsimula, nakilala ka dyan dahil sa Team Kalingap. So, yun nga, sabi mo dati, thank you, G-Brad, thank you, Kalinga Prab. Pero pagdating ng panahon, tinatanggi mo si G-Brad. So, kung tinatanggi mo si G-Brad ngayon, mapakita ka ng resibo, pangalan ng nag-vlog sa'yo. So, sana po, Midet, na okay na ang lahat, na wala nating maririnig na ganyan na hindi ako na-scout ni G-Brad. Di ba po? Dahil alam po natin na nakilala ka dahil sa Team Kalingap. In-explain ko na po na pinatawag ka ng paaralan ng school na yun dahil napanood ka ng anak ng paaralan na yan na Litchi Plan Girl na gusto makapag-aral pero walang financial, binigyan ka ng scholarship ng slot sa school dahil sa napanood ka nila sa Team Kalingap, hindi dyan sa sabi mong small YouTuber na yan. So sana po, Midet. So, idudugtong po natin ito si G-Brad na mayroon ng love team daw na Mel Brad or Gmail, kung ano po. So, baka pagdating nila Kalinga Prab galing Baguio ay sisimula na yan. So, marami ng sponsor, may nagplano na sponsor na mag-sponsor sa dalawa. Alam po natin ng family ni Melka ay galing may pinagdadaanan kung gaano sila kahirap. Low family po sila, low label. Ito rin si G-Brad. So makita po natin na talagang match ang dalawa. Ang family nila ay may makita po natin kung anong label ang family ni Melka, ni G-Brad. So sa tingin ko maraming magsusupport nito na sponsor dahil kawawa talaga si Melka, kailangan niya ng support at kawawa rin si G-Brad, kailangan din niya ng support dahil hindi kaya ng mga ito ang mag-aral ng sila lang. So, ito si Melka, alam po natin nagkasakit siya dahil nag-skip daw ng meal. So, hindi natin alam ang totoong findings. Hindi naman siguro UTI, hindi naman siguro ulcer. So, wag natin magsabi-sabi na ang sakit ni Melka ay ganito. Antayin po na lang natin sa next vlog na interview ni Kalinga Prab kung ano talaga ang sakit ni Melka. So, sana supportahan natin ang Mel Brad kung anong love team ba yan para sa pamilya ni Melka, sa parents niya, sa mga kapatid niya, at siyempre para kay G-Brad na matulungan po siya. So, sana supportahan po din natin na tuloy-tuloy ang Team Kalingap. So, thank you so much po. Sana nagustuhan niyo ang ating reactions for today. Paki-like ang ating video, please.
i-subscribe kung hindi pa nakasubscribe dyan. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga video ni Kalinga Prab. Isali ang mga vlog ni Kuya Val Santos Matubang gaya ng pagmaraton nyo sa vlog ni Kalinga Jomar. So thank you so much Kalinga supporters, Kalinga partners, sa mga charity vloggers dyan, at mga reactors ng Karipa. Hello, mega love shoutout sa lahat ng Love Team, Jumcar Community, Jumcar Fans for Life, Solid Jomar supporters, marathoners. I love you all and thank you po sa lagi niyong pagmamarathon suporta ng ating Jomar. So thank you so much. Keep smiling and see you in my next vlog. Ciao. Bye!